Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1-0 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nakikipaglaban si Reynolds sa pinuno ng mga tulisan, sumigaw siya kay Arthur, inuutusan siyang tumakas kasama ang kanyang ina. Alam ni Reynolds na hindi siya makakapag-focus sa laban kung nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit mariing tumutol si Arthur, puno ng determinasyon at kaba sa kanyang boses. Iginiit niyang kaya rin niyang lumaban at nakita na iyon ng kanyang ama. Sa kabila ng panganib, marahang tinapik ni Reynolds ang ulo ni Arthur at mahigpit na nagsalita. Tinawag siya sa kanyang buong pangalan, Arthur Lewin. Sinabi niyang alam niyang malakas si Arthur, at dahil doon, ipinagkakatiwala niya rito ang mas mabigat na responsibilidad, ang protektahan ang kanyang ina. At sa hindi inaasahang pag-amin, sinabi ni Reynolds na protektahan mo rin ang iyong kapatid. Sa sandaling iyon, tila tinamaan si Arthur ng kidlat sa kanyang pag-unawa. Naisip niya bigla ang mga pagkakataong laging pagod ang kanyang ina, at kung bakit kanina ay hindi ito makapag-concentrate sa pagpapagaling kay Reynolds. Saka lamang niya napagtanto, buntis pala ang kanyang ina. Umamin si Reynolds na balak pa sana niyang sabihin ito kapag nakarating na sila sa Cyrus City, ngunit napilitan siyang ibunyag dahil sa kagipitan ng sitwasyon. Mahigpit na hinawakan ni Reynolds ang balikat ni Arthur, tinitigan siya sa mga mata, at buong tiwalang iniatang sa kanya ang buhay ng kanyang ina at ng hindi pa isinisilang na kapatid. Kahit nanginginig sa kaba at pag-aalala, matapang na tumango si Arthur, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama at nangakong, poprotektahan ko si mama. Pangako. Tumango si Reynolds, alam ang bigat ng iniatang niyang tungkulin, at binalaan pa siya na may 4 na medyes sa kalaban, kaya't hindi dapat silang magpakampante. Sa mga sandaling iyon, napansin ng pinuno ng tulisan na ginagamot ni Alice and ina ni Arthur ang kanyang ama, kaya galit na galit itong sumigaw, huwag ninyong hayaang makatakas ang manggagamot nila, hindi na nag-aksaya ng oras si Arthur. Agad niyang hinila ang kanyang ina, tara na, mama, at nagsimulang tumakbo. Habang papalayo, lumingon siya sa kanyang ama na patuloy pa ring nakikipaglaban, at sa loob niya ay sigaw ng kanyang puso, tay, huwag kang mamamatay. Samantala, humarang si Adam sa mga tulisan para bigyan sila ng daan at sumigaw, bilisan ninyo. Handa si Adam na ibuwis ang buhay para makalayo si Arthur at ang kanyang ina. Habang tumatakbo, biglang kinutuban si Arthur, may mali. At sa isang iglap, isang palaso ang dumiretso sa kanila, ngunit mabilis niya itong nasalag gamit ang kanyang kahoy na espada. Sa lakas ng tama, nabiyak ito sa dalawa. Napamulagat ang tulisan na bumaril, hindi makapaniwalang na-block iyon ni Arthur. Pero bago pa ito makabira muli, tinamaan ito ng palaso sa ulo mula kay Helen. Arthur, huwag kang hihinto, sigaw ni Helen, patuloy na binibigyan sila ng oras para makatakas. Habang patuloy silang tumatakbo, nagsimulang kalkulahin ni Arthur ang sitwasyon. Alam niyang 4 ang mga mage ng kalaban, isa ang nilalabanan ni Jasmine, isa kay Adam, at isa ang ama niya. Pero nasaan ang ika-4? Kinakabahan na siyang nag-isip. Doon na sumigaw ang pinuno ng tulisan, puno ng galit, kalilimutan ang plano. Huwag niyong hayaang mabuhay sila. Lalo siyang kinabahan nang marinig ang pag-ugong ng tubig. Pagtingala niya, nakita niya sa bangin ang ika-4 na mage, nakahanda ng pakawalan ang napakalakas na salamangka ng tubig, nakatutok mismo sa kanila. Mabilis ang naging takbo ng isip ni Arthur. Kahit kaya niyang umiwas gamit ang mana, alam niyang hindi kakayanin iyon ng ina niya. Sa desperasyon, tinulak niya ng malakas ang kanyang ina palayo mula sa bagsik ng salamangka. Pasensya na sa pasa, mama, bulong niya sa isip. Habang sumasapol ang tubig sa kanya, mabilis siyang naglabas ng balisong at inihagis ito ng buong lakas at tumpak na tinamaan ang paa ng mage, dahilan para ma-distract ito. Sa gitna ng hampas ng tubig, gumamit si Arthur ng mana string. Hinatak ang sarili papunta sa mage, handang isama ito sa kanyang pagbagsak mula sa bangin. Kung hindi ako makakaligtas, isasama kita, bulong niya sa isip. Nahilangan niya pababa ang mage, sabay silang nahulog. Sinubukang abutin ni Durden si Arthur gamit ang kanyang earth magic, pero hindi ito umabot. Habang nahuhulog,
Nakita pa ni Arthur ang mga kakampi niya na ligtas na, at kahit nalulungkot, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Mukhang ligtas na silang lahat pero sayang gusto ko sanang maging isang kuya, at dito nagtatapos ang chapter 1:0 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng Kabanata 11? Mag-comment below at maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli mga ka-TV, paalam.